Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne at kamusta kayong lahat muna? Sorry, hindi tayo nakapag-upload yesterday because meron mga family meron mga things that I need to attend to, especially about family. So, ayun. Anyway, so 4 days now. Hindi 4 days ibig sabihin ilang araw na po ang tumatakbo, no? Tungkol dito sa issue ng COA report ng Kongreso. When I say Kongreso, no, what I'm trying to mean there is that I'm talking about the Senate at saka ang House of Representatives. Okay? So dito, even before ko i-discuss yan, nakikita nyo ngayon sa screen ko. Okay? Para lang magkaroon kayo ng tawag dito, konting background. Okay, Sas Rugando Sasot, I'm sure very familiar kayo sa kanya, lalong-lalo na ng panahon ng election. So for days now, she is very, very vocal about sa pondo ng Kongreso. So eventually, she found out, no, sa pag-scrutinize niya, na ang kwento nitong, balikan natin dito. Itong kwento ng pondo ng Kongreso, both sa House of Representatives at saka ng Senate, wala po siyang nakikita. No? She tried in days. No? She even tagged a lot of senators and congressmen tungkol sa detalyadong information ng COA report nila. Okay? So, may na-raise nga doon na isang item ng kanilang budget na meron silang tinatawag na confidential fund, tapos meron pa dong extraordinary fund. Initially, ni-raise yun ni Sas as bakit si House of Representatives merong 1.6 billion na confidential fund. At ito namang si Senate, meron 331 million na confidential fund. So, sumagot yung dalawa. Hindi daw yun confidential fund. Or yun yung tinatawag nilang extraordinary fund. Which is actually, dinaanan din yun ni Coach Jarrett. Okay? Pakita muna natin yung ni Coach Jarrett dito. Dali Ino-audit nga. Okay, so ito yung sample ni Coach Jarrett. Pakinggan muna natin si Coach Jarrett dito. So, pinuntahan ni Coach Jarrett exactly yung website ng COA para silipin yung mga audit report na ipinasa ng mga taga-Congress. Kompleto, maliban sa Congress. Ang Congress lang ang wala. So, baka naman pwedeng challenge accepted dyan, Martin Romualdez. Pabuksan natin yung COA reports mo. Kasi yung sa presidente, open. Sa OVP, open. Yung sa inyo, hindi. At ito pang nakakatawa dito, mga kotsero. Nakakatawa tong ginawang palusot nila Saldico. Sabi nila Saldico, sa nila kanina, minention ko na to sa isang video. Gusto ko lang ulitin kasi dahil ito nasa konteksto to na sinabi ni Digong eh. Sinabi ni Kimbo tsaka ni fake news daw yung 1.6 billion, etc. Which is true. Fake news naman talaga, hindi siya confidential funds. Okay. Pero mga kotsero, extraordinary funds daw siya. Hindi raw yun confidential funds, extraordinary funds. Yung extraordinary po ay fully auditable. Yeah, fully auditable, which is different from confidential, at yung Congress wala po nung confidential. Tama naman. Fully auditable. Nasaan siya? Nasaan yung audit? Bakit ayaw niyo ipakita? Bakit ito lang ang nakikita nating lahat? Tingnan natin kay Kimbo. O ayan. Stella Kimbo, Marikina, 2nd District. 25 million ang ginastos total. Ayan lang. Anong silbi sa amin yan? Na-audit, oo, na-audit. Tapos, what's next? Anong sinabi ng auditor? May significant, observations?
May findings ba? Anong opinion? Qualified, unqualified, unmodified? Ano meron siya? Hindi natin alam. Ino-audit nga, ayaw nyo naman ipakita yung laman. Tapos sasabihin nyo, ay hindi, auditable naman yan. Hindi yan confidential funds. Those are extraordinary. Alam nyo pa yung nakakabwisit dito, mga kotsero? Etong extraordinary funds, ito. In this video, which is just over 2 minutes long, I want to show you how to create. Pakita ko lang sa inyo. Etong extraordinary funds, para ma-audit, ito lang ang kailangan mo. Certification. Certification executed by the official concerned that the amount claimed was spent for the purpose and in the amount not exceeding the limit indicated in the General Appropriations Act. Ibig sabihin, iso-certify lang ni head of agency. Oo, certify. Sabihin lang ni Speaker Romualdez kung siya yung head of agency, o ni Stella Kimbo kung siya yung head ng committee, etc. O kung sino mang head of agency, pipirma lang siya dyan. Sasabihin niya, the amounts were spent within the budget of the GAA. Pirma. Pak. Tapos. Okay na. Kasi yun nasa rules Kailan lang hihingi ng resibo? Hihingi lang tayo ng resibo kung lalampas sa allotted budget. So kung 1.6 ang budget mo, 1.6 billion, pag lumampas ng 1.6 billion, doon ka lang hihingi ng relevant invoices and receipts. Lang yan. Mga kotsero, saan ka nakakita ng audit, ng auditable item na ang isa sa mga ebidensya mo ay minutes of the meeting? Wala yan. Anong kalokohan to? Tsaka attendance sheet. Minutes of the meeting and attendance sheet. Baka certificate of training kasama rin dyan. Mga kotsero, hindi sa akin galing to Alam nyo kung saan galing to? Sa COA. Pakita ko sa inyo COA, guidelines to Ayun Commission on Audit. Commission on Audit. Updated documentary requirements for common government transactions. Really? Alam niyo guys, kung ano very interesting part? Ito po yung sinasabi ni SAS na concurrent resolution number 10. Okay? This was in 2011. Sinasabi po dito na concurrent resolution maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of respective budgetary allocation of each member of the Senate and the House of Representatives as classified and consistent with applicable accounting and auditing resolution. So guys, kung tatanungin nyo, ano bang ibig sabihin ng classified information? Search natin wala Para lang ma-appreciate natin, ano ba ang classified information na sinasabi dito? So ayon nga dito sa definition ng classified information, is material that a government body deems to be sensitive information that must be protected. Anong kailangan protektahan sa budget na winawaldas? Okay. The word is very heavy, pero that's the way it looks right now. Ano ang kailangan proteksyonan ng Kongreso sa budget na pinupondohan ng taong bayan? Ilalagay lang doon kung magkano yung ginamit, magkano yung ginastos, pero hindi natin alam exactly kung magkano. Okay? Ang nakakatawa pa niyan, para tuloy itong reso na to, concurrent resolution na to, parang ayaw ipa-search. Tingnan naman yung paano sinulat yung link dito. Lakayan natin guys para ma-appreciate nyo. Kahit i-search mo yan guys, mahihirapan kang hanapin to. Kailangan ko pang i-type ito para lang lumabas to. Actually, kahit i-type ko to, hindi ito ang lumalabas halos.
Kung talagang intention, tingnan mo guys, no? Tingnan mo yung ibang link na galing sa Senate. Ito ang kakaiba. Bakit? Ayaw nilang malaman na merong isang concurrent resolution na nagsasabi na ang pondong binibigay natin both sa Senate at saka sa House of Representatives ay tinitreat nila as classified information. Information na dapat alam natin. There's this one post coming from SAS, no? Sabi nga niya rito 2 days ago, nakakabingi ang katahimikan ng House of Representatives at Senate kung may individual COA. Ang hinahanap niya, actually, na deserve nating makuha at makita ay individual COA audit ng bawat congressman at bawat isang senador. Kung merong dapat isa publiko. Kasi hindi naman confidential yan, 'di ba? Kung wala dapat ma-justify na merong constitutional exemption ang bawat isang senador at kongresista. So pinakita niya rito, yung budget ng dalawang executive audited ng COA. Pero yung dalawang nag-head sa upper at lower house ng Kongreso, hindi audited. Bakit? Most probably audited pero hindi nila isinasa publiko because it is a protected information. Bakit nga? And the rest of the 23 senators are not individually audited by COA. So pag walang individual COA, audit ang office, kung walang individual COA, audit ang office mo, paano mapapatunayang hindi ka magnanakaw at hindi ka nagwawaldas ng pera ng taong bayad? Exactly. No? Sabi dito daw ng isang Heidi Mendoza, so kailan nyo isa sa publiko ang COA report ninyo at bawat senador at congressman? Bakit kailangan pa kayong tanungin pala? Diba? Galit na galit sila sa naging pondo ni VP Sara tungkol dyan sa, ano tawag dito? Confidential fund. Imagine niyo 1.6 billion plus 331 million na pondo for only for the extraordinary. Sinong nakikinabang sa pera na yan? Taong bayan ba? Yung confidential fund ni VP Sara, ginagamit niya para tulungan ng taong bayan mapuksa yung ginagawa ng mga CPP, NPA, NDF. Na eventually maging insurgency-free ang buong Pilipinas. Hindi lang yung ilan pirasong probinsya dito o region dito sa Pilipinas. Yung ginagamit na pondo ni VP Sara, ibinabalik niya sa taong bayan. Ang tanong, yung mga travel ba ng mga senador, kongresista, yung pamimigay nila ng pera, para kanino yan? So parang lumalabas tuloy, no? Meron tayong mga politiko na gumagamit ng pondo ng taong bayan para lang sa kanilang political gain. Itong taong bayan na nagbibigay ng kanilang taxes para magkapondo ang gobyerno, yun pa yung mga taong dumidildil ng asin. Sige nga, matanong ko kayo na lang tanungin ko. Lalong-lalo na doon sa mga employed. Sa laki na binibigay niyong taxes sa gobyerno, anong napapala niyo dyan? Diba? Sabi nga rito ng isang post ni Leila de Lima, magnanakaw lang ang COA. Magnanakaw lang ang galit sa COA. Totoo nga naman. Diba? I agree po. So, pakirelease po ang audit. Leila de Lima nga, nakakulong na, nakagastos pa yan sa opisina niya ng 97 million. Saan ka pa? Diba? Sabi dito ng Elena Reyes, na nakakulong pa yan, na 97 million ang budget ng office niya for year 2020 alone. Paano pa kaya pag sinama ang ibang taong COA report naman dyan?
97 million. Anong napala ng taong bayan sa 97 million na ibinigay natin sa isang senador na nakakulong? So no wonder, no? No wonder bakit may mga politiko na ipinagsisiksikan ng mga sarili nila sa loob ng Congress. Kasi nga naman, yung pondo nila classified. Magkano, no? Kung tatanungin ko kayo, magkano ang nawawala sa inyong pera? Dito po sa mga taxpayers natin. Magkano po ang kinakaltas sa inyo? Baka yung kinakaltas sa inyo, pang merienda lang, no? Pang high tea lang ng mga kongresista natin at saka ng mga senador. Diba? Hindi tinitigilan ni ni Sas. Tapos, galit na galit sila kay Sas. May naghahanap po sa inyo na sasagutin niya, fake news. Sa kalahati rito si, si Mig Zubiri. Anong fake news? Kami ang naghahanap kung saan mo dinala, kung saan ninyo dinala ang 31 million na yan. Punta tayo dito sa isang video niya na sa isang post niya. One day ago, yesterday lang to. Tanong ni Sas dito, makatarungan ba na nagbabayad ka ng buwis tapos walang individual COA audit? Ang 24 senators and 316 congressmen at classified ang detalye ng paggastos nila ng pera mo, what can you say? Tinag na si Raffy Tulfo. Actually, ilang beses niya tinag na si Raffy Tulfo sa mga post niya. Ito na lang tanong ko sa inyong lahat. Diba? Ito na lang tanong ko sa inyong lahat. Between sa House of Representative at saka sa Congress, sa House of Representative at saka Senate, i-combine nyo na. Ilan kongresista dyan? Okay, tanong ko kayo. Ilan ang kongresista at saka senador ang magkakapamilyang nasa loob ng Congress? Revilla, Tulfo. Sino pa? Sino pa ang alam nyo? Alam ko dalawang anak ni Revilla nandyan Yung isa nasa party list, yung isa yung dalawa nasa district. Hindi ko lang alam kung si Lani Mercado kongresista din. Tapos senador din si tawag dito, si Bong Revilla. Same with Raffy Tulfo. Within the household, Raffy Tulfo, Jocelyn, Ralph, 'di ba? Isama mo na. Si Erwin Tulfo, magkahiwalay sila Yung tatlo na lang Dalawang congressman at saka isang senador. Mas malaki ang pondo ng senador over sa kongresista. 'Di ba? O dyan na lang kay tawag dito, sa mga Revilla. Ilan ang nasa isang household? Wala akong pinapaanohan dito, pero kaya naman pala kinakarir ng mga pamilyang to ang pagpunta sa Congress dahil nga ang kanilang pondo ay classified. Diba? I will reveal in live tomorrow bakit ayaw kantiin ng media ang Congress sa classified nilang accounting. Diba? Sabi ni Sas dito, liquidation by certification. Yan ang kailangan sa auditing ng milyong-milyong buwis ninyo na nasa kamay ng bawat senador at congressman bawat taon. Sa isang term, ang isang congressman ay may kulang-kulang 100 million. Ang isang senador ay may abot na 500 million sa isang term. Ang ibig sabihin niyan, certification lang bawat senador at congressman ang kailangan para mapatunayan
Ginagamit nila yan sa tama at hindi nila ninanakaw o winawaldas. Walang mabusising auditing certification lang ang gumagamit ng pera, bes. Sa corporate world ba, pwede bang wala kang audit report kapag ikaw ang naghahawak ng milyong pera? Imagine, eto na lang guys, no? Come to think of it. Bakit ba ang gobyerno nagpa-private-public partnership? Kasi ang lagi na lang rason, wala daw tayong pera. Wala daw pera ang gobyerno natin. Bakit? Ito yung malaking difference eh. Sa corporate world, pagdating sa funding nila, they wanna make sure that every single thing, no, alam nila saan napupunta. Saan ginastos, anong return yan sa kumpanya, sa korporasyon. Strict auditing. Samantalang tayo, sa Congress natin, yan lang. Certifications. 'Di ba? Oh. Sabi dito ni Sas, point taken po. Nasaan po ang COA audit ng office nyo? Be transparent. So to be transparent, reason, good governance require more not less transparency on the use of precious public funds. Dito pa lang nakikita mo kung gaano ka-hypocrite yung mga sinasabi ni Hontiveros eh. Transparency. Ni wala nga tayong makitang any details ng kanilang detailed reporting. Yung pag-audit ng kanilang mga pondo. Saan napunta do? Magkano ang ginagamit nyo sa mga Senate hearing? No? Sa mga Senate inquiry na ginagawa ninyo? Tapos meron pa dito. Tingnan yung mga ginagawang Van. Hindi mo pera yan, Risa. Mukha niya ang naandyan. Pera ng taong bayan, pero ito yung nakikita natin. Diba? Hindi nyo po pera yan, trabahador lang kayo ng gobyerno. DSW offsite payout. Mukha ng mga, ito yung nakakatawa dyan guys, no? Mukha ng mga politiko, pera ng taong bayan, ang binabalik dun sa mga taong bumoboto sa kanila. Diba? Pera natin ang ginagamit para ipamigay yung mga pera natin doon sa mga hindi naman karapat-dapat. Kasi sinasabing lahat, karamihan dyan hindi karapat-dapat na tumanggap ng tulong ng taong bayan. Pero ang lumalabas dyan, yung pondong binibigay natin sa gobyerno, ginagamit lang para bumango ang mga politiko. Diba? Sasabihan, matulungin naman yan nagbibigay yan Excuse me. Pera po yan ng taong bayan. Imbis pinakikinabangan, imbis na binabalik sa atin, kung ano man yung pondong binibigay sa atin, 'di ba? Or kung ano man yung pondong binibigay natin sa bayan through our taxes, sana ibinabalik din sa atin based on free services na nakukuha natin galing sa gobyerno. Alam nyo, marami po akong kaibigan na nakabase sa UK. Okay? Yung mga friend ko na yon, malalaki po yung mga taxes na binabayaran nila sa gobyerno. Pero libre ang pagpapagamot nila. Papasok sila guys sa ospital, walang dalang pera. Paglabas nila ng ospital, wala silang kailangan bayaran. Sa Canada guys, mas maraming public school kaysa sa private school. Mataas din ang taxes ng Canada. Pero almost libre ang paaral. Yung iba nga daw doon natatawa na lang. Bakit ka nagpapaaral sa isang private kung yung quality ng private ay nakukuha mo rin sa public? State of the art ang facilities doon.
Alam nyo ba yung government hospital sa UAE? Dubai at Abu Dhabi alone. Kasing ganda po ng Makati Med. Public hospitals to ah. Kasing ganda po ng Makati Med. Kasing ganda ng Asian Hospital. Public hospital yan. To think wala pang taxes yun ah. Wala kaming binabayaran na income tax. May binabayaran man kaming what you call that, VAT lately. But those funds, ginagamit po yun sa pagpapalawig ng infrastruktura ng UAE. Ganun po binabalik ng gobyerno ng mga first world country to. Wala pong corruption. Walang tinatawag na classified. Yung galit na galit kayo tungkol, no, sa confidential fund ni VP Sara, kayo rin mismo ang naglagay sa mga sarili nyo na kayo ngayon ang what? Binubusisi. Diba? Ito, tama ba to? Ginagamit ni Hontiveros ang pera ng taong bayan para sa sarili niyang political interest. Diba? Sabi dito niya ni Sas, this is how detailed the liquidation of the expenses of each senator and congressman in the United States. Quarterly published, you know exactly how each senator and congressman spend every single centavo. There is no legitimate reason why Senate of the Philippines and House of Representatives cannot do this except legalize corruption. Visit the websites, visit the statement of disbursement of Congress. Tingnan natin. Oh. Imagine. Taxi ride share. Ganito kadetalyado, guys. No? Kung babalikan natin yung video dito ni Coach Jared. Balikan natin yung ni Coach Jared. Tingnan nyo kung paano lang nilalagay yung rito. Stella Kimbo, Marikina, 2nd District. 25 million ang ginastos total. Ayan lang. Anong kumpara naman natin dito, guys. Nasaan na si Sas? Kumpara naman dito. Ultimo tax ride share, $240.35. Airfare commercial transportation, $1,244.11. Ganyan sila kadetalyado. Ito, kaya mo pang skip yung mga part na yan eh. Commercial ride, taxi, commercial ride, meals, lodging, blah, 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 yada, yada, yada. Sabay yung sa atin. Alagay lang pangalan ng isang kongresista o ng isang senador at kung magkano nakabudget sa kanila. Diba? Tingnan natin itong live ni Sas. Traitor. Ayan, malino na ba tayo? Malino na ba tayo, mga friends? Are we clear again? Okay. Okay na. Ayan, nagbabalik. Kamusta po kayo? Hello sa mga taga Dubai. Saan pa ba? Alam nyo naman tayo, no? Kailangan ready tayo sa lahat ng pasabog. Diba? Ano pa? May mga taga saan ba kayo mga taga? May taga Armenia ka talaga, JP Origin. Hello, hintayin lang natin ang mga naghihintay, no, na mag-tune in. Dahil nakakaloka ang mga eksenang kaganapan. 'Di ba? Mga eksenang kaganapan eh. Alam niyo naman kasi ganito 'yan, guys. Okay? Hello muna sa mga taga Canada. At mga taga Mindanao, mag-a-apply na ba kami ng passport sa Mindanao? Hello sa mga nasa South Korea, na mga nasa Sydney,
Nasa Japan, nasa Singapore, nasa Antipolo, nasa Cebu City, saan pa ba? Kailangan sa taga San Mateo Rizal, taga Cagayan de Oro, taga Canada. Ayan. Meron silang COA. So ito ang website ng COA. Okay? So pwede nyo itong puntahan, coa.gov.ph. Ngayon, pupuntahan natin 2022, no? Punta tayo ng 2022. Okay. So hanapin natin yung sa House of Representatives. So sa may ayan, legislative offices. Diba? Legislative. Kasi guys, para naman makita natin, no, kailangan nating mag-check ng COA report, no, ng bawat isang senador at isang congressman. Kasi 'di ba guys, dapat naglo-load pa siya. Kasi dapat, 'di ba, dapat bawat isang senador ma-justify nila na ang perang pinaghirapan nating mga taxpayers ay kanilang ginagastos sa tamang pamamaraan. At the best way to do that is audit. Mau-audit ito ng COA, di ba? Ng Commission on Audit. So ngayon, titingnan natin, no, itong mga senador na to at mga congressman na ito, kung meron silang COA report. Baka naman kasi meron. 'Di ba? Yun ang maganda dito sa website ng COA, transparent nakikita natin ang mga COA report ng bawat ahensya ng gobyerno. So, ito na, nag-load na siya. So, ito yung sa legislative offices. So, pupunta ngayon tayo sa House of Representatives. Unahin natin yung House of Representatives 2022. I-click natin. Ayan. So, ayan, ida-download natin kasi maraming files yan. At titingnan natin kung merong individual COA reports ang bawat isang congressman. Kasi nga, para makita talaga natin kung hindi sila korap at tama nilang ginagastos ang kanilang mga salapi. Okay. Okay, bumukas na po ang zip file at ito po ang mga files. Okay. Ito lang po ang mga files, transmittal letter, cover, executive summary, TOC and fly leaves, auditor report, management responsibility, FS notes to FS, observation recommendation, status of PY's audit recommendation, Annex A. So ang FS po kasi is the financial statement. So baka naman nandito, no, individual. So ito lang siya. Buong Congress pala ito. Hindi siya individual. Ano ba to? Oo, wala, no? Walang individual congressman at hindi sila individually, kundi buong institution. Okay. Okay. So baka naman nasa ibang file, guys, no? Ang COA report individually ng mga congressman na to. Okay. Baka naman nasa notes. Hindi pala notes yun. Baka naman nasa notes. Okay. Okay. Notes. Wala ring individual. Ito lang wala. Walang individual. Okay. So, buong institution ito. Baka naman nasa Annex A. Ayan. Annex A. Wala rin. So, buong institution. Okay. So, bakit walang individual COA report ang mga congressman? Sila po ba ay above auditing ng COA individually? Kasi kailangan i-clarify ito ng Commission on Audit. Bakit walang COA report ang bawat isang congressman? Kasi guys, ganito halimbawa yung PNP, uupo dyan yung chief. May COA report sila. Diba? So, i-grill sila isa-isa. Siyempre, tama naman, no? Kasi para malaman natin kung yung ginagastos sila ng tama yung pera.
Si Vice President Sara Duterte, pinaupo doon, ginril, di ba? At ilang linggo, binaboy, di ba? Dahil yan sa hinayupak na confidential funds. Pero bakit walang COA report ang bawat isang congressman? Ano po ba ang dahilan kung bakit wala sa website ng COA ang audit report ng bawat isang congressman? Kasi kailangan natin ng ng opinion ng independent auditor, 'di ba? At ang sa ating gobyerno, ang inatasan ng konstitusyon na mag-audit ng lahat ng ginagastos ng gobyerno sa taxpayers na binabayad natin ay ang COA. Meron ditong taga-PAW, 'di ba? Kayong taga-PAW, inuusig din kayo diyan. Inuusig kayo dyan sa Kongreso kasi sa Senado na kung ginagastos nyo yung tama yung pera. Pero bakit dito sa website ng COA, wala tayong makitang individual congressman COA report? Ano pong dahilan dito? Meron po bang makakapagpaliwanag sa atin kung bakit na si Congressman A, si Congressman B, Congressman C, ay walang individual COA report? Kasi binigay natin yung pera sa kanila individually. 'Di ba? Ano 'yan? Kailangan lang mag-submit yung yung institution ng Senado saka institution ng Congress na ito yung pagkakagastos ng pera collectively, ganun ba yun? Pag pumunta ka sa Kongreso, isa-isa silang umuusig sa iyo tapos hindi mo alam. Hindi natin alam ang auditing ng bawat individual congressman na yan at bawat individual senators na yan. So baka naman merong iba, no? Merong iba. Baka nasa iba. Okay? Tingnan natin yung mga reports. Okay? Meron naman pala ditong itemized list of expenses for each senator and member of House of Representatives. Ayan. Baka naman nandyan, itemized. Bakit 2020 lang ang available sa COA? Nasa ng 2021, 2022, 2019, 2018, asan yung iba? Bakit 2020 lang? Ano ba nakalagay dito sa itemized? Puntahan natin ang senator. Okay. Senator. Ito na ang senator. Hindi naman to COA report nakalagay lang dito kung magkano yung ginastos, saan ginastos, pero walang nakalagay. Ayan ganyan lang siya This January 1, December 31, 2020, nakalagay lang kung magkano ang salary, magkano ang ibinigay sa extraordinary and miscellaneous expenses, travel, salaries and benefits, meetings, professional consultancy, ganyan, other MOOE, saka grand total. So yung grand total, yan yung ginastos nila sa pera ng taong bayan. Pero wala dito nakalagay kung ano yung audit opinion ng kanilang pagkakagastos. Wala. Pero tingnan natin, no? Tingnan natin ang mga ginastos ng taong bayan. So merong isang senador sa isang taon, 89 million ang ginastos ng taong bayan sa kanya. Merong 104. Isang taon lang to guys. Yan ang ginastos ng taong bayan sa kanyang operations as a senator, no? Lahat na yan ng ginastos ng taong bayan sa kanya. Ang mahal naman palang maging senador. Grabe. Tapos wala naman kayong... Let's say, dito sa sinasabi ni Sas na 104 million a year. Lumalabas dito, divide mo yan sa 12, 8.6 million. Hanep. Imagine mo guys kung negosyo na yung pera na yan. Umiikot na yung pera na yan. Baka dumating pa yung araw maging tax-free na ang Pilipinas. Hindi
Grabe sa laki ng ginagastos, oh. Panalo. Ginagawa, kundi mang usig ng mga tao. Ay, 104! Ay, ano ba yan? Yan pala ang ginagastos sa bawat isang senador. Sa isang taon, umaabot ng 100 million per year. Ano ba yan? Ano po bang nangyayari? 100? Bakit umaabot po ang gastos sa isang senador ng 100 million per year? Take note, taon-taon tumataas pa yung budget. No? Nire-record na budget for the year ng mga nasa Congress. So, that's 2020. 3 years wala pang na-update dyan. Nakita nyo naman, di ba? Ano po bang serbisyo ang ibinibigay nyo sa taong bayan for 100 million per year? Exactly. Anong napapala natin? Di ba? Ay, may napansin ako dito. Kasi titingnan natin kung sino yung pinakamalaking ginastos ang taong bayan sa kanyang operation. Doon muna tayo sa pinakamaliit. Ano bang pinakamaliit dito? Sino tong 65 million lang noong 2020? Ay, in fairness ha, Senator Bongo. Senator Bongo, for 2020, ang ginastos lang sa'yo ng taong bayan ay 65 million. Ikaw ang pinakamaliit. Congratulations, Senator Bongo. Yung nakakulong, si Laila de Lima, magkano ginastos ng taong bayan sa kanya? Nakakulong na nga lang siya. So magkano ang taxpayers' money na inilagak sa kanya? De Lima. Okay. Ay, in fairness kay Laila de Lima, 97 million. Wala ka nang nagawa. No? Wala ka nang nagawa. Nakakulong ka pa. Nakapag gumastos ka pa ng 97 million. Diba? Ngayon, pag tinanong ba natin saan nila ginamit yung 97 million na yan habang nakakulong si Laila de Lima? Ito yung problema natin, guys, no? Pag meron tayong mga politicians na nakakulong na nga, tapos gumagastos pa ng ganyang kalaking pera, saan ka dadamputin? Pinoy na kumakain ng tuyo. Habang yung nakakulong, gumagastos pa ng 97 million. Makatarungan ba yan? Can you imagine, nakakulong ka lang, ang ginastos na ng taong bayan sa'yo ay 97 million? In fairness, magpakulong na rin kaya ako. Gagastos kaya sa akin ng taong bayan ng 97 million? Kunwari nagsasuffer kang burikat ka, pero ang ginastos sa'yo ng taong bayan habang ikaw ay nakakulong ay 97 million. Sino pa bang mga nagmamagaling sa Kongreso? Ay, si Risa. Risa Ontiveros. Magkano ginastos sa'yo ng taong bayan noong 2020? Ay, in fairness, Risa, ha? My God, asensado ka na. Can you imagine? Nakikita lang kita sa Menjola, no? Naglalakad, nagrally-rally. Pero in 2020, sa Anyway, guys, here's the thing. Kaya pala meron mga tao na gustong-gusto mapunta sa Kongreso of all the places. Because ganito tinitreat yung mga pondong ibinibigay sa kanila. They are classified. Halos walang pinagkaiba sa pagiging confidential. Diba? Imagine niyo in comparison sa detalye na hinihingi, na binibigay ng mga politiko sa Amerika. Ultimo pang taxi, ibinayad sa taxi, nakadetalye at nakikita ng taong bayan. Samantalong tayo, based yan sa mga pinakita ni Misas, in total lang yung pinapakita sa atin. Saan ginamit yan? Yung extraordinary fund, meron irarason dyan na ginamit daw sa mga pa-meeting, seminar, and all. Yung sinasabi ko sa post ko Yung nagbigay sa inyo ng pondo na yan, kumakain na lang halos ng tuyo. Bulad sa Bisaya.
no, dried fish. Tapos kayo, ano kinakain nyo? Ano minimerienda nyo? Panoorin nyo na lang yun ang mga nangyayari sa loob ng Senate. Kaya sabi ko, no wonder kung bakit dinisolve, no, binuwag ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Congress. So, totoo nga yung balita. Tama nga yung naging desisyon niya. Na ang Congress, pugad ng mga corrupt people. Hindi ko rin naman sinasabi ngayon na corrupt ang mga tao. Ngayon, the challenge to Raffy Tulfo, kung totoong galit ka sa korupsyon, ikaw mismo, mag-volunteer ka. Voluntary, buong Tulfo, nandyan sa loob ng Congress. Mula sa'yo, pababa dun sa asawa mo, anak mo at kapatid mo, kayo mag-umpisa na mag-submit ng COA report. I-detalye ninyo ang naging spending nyo ng 2022 at 2023. Batikusin mo ang kapwa mo senador. Total, kinaya mo namang sabihin sa harap ni Senator Jinggoy, di ba? Na stupid yung kanyang kasambahelo. I'm very sure kaya mo ring isabihin, no, sa kanila na malinis ang iyong konsensya at hangarin. Maglalabas ka ng COA report ng iyong expenditure dyan sa opisina mo, sa Senate. At i-encourage mo na rin, no, yung mag-ina mo sa Congress. Mas maganda kung ma-encourage mo lahat ng kongresista at saka ng senador na buksan ng mga libro nila sa publiko. Sabihin sa COA, ilabas lahat ng audit ng mga opisina nyo saan dinala lahat ng pera ng taong bayan, inilagay sa mga balikat nyo para maging pondo ninyo. Hindi ka lang isang beses kinall out ni SAS sa kanyang mga post. Maraming beses po. Sa nakita ko, siguro meron 3. No? Isa natin dito sa taas. Share natin. Yan. Bilangin natin kung ilang beses siyang kinall out so far in the last 2 days. Para pagtakpan ng Senado at Kongreso ang kanilang legalized corruption scheme, ganito ang ginawa nila sa title ng resolution para hindi ma-search sa Google. Diba? Hanapin natin kung ilang beses minention dito si Raffy Tulfo. Susumbong nga daw siya kay Raffy Tulfo in action eh. Pero eventually, tinagnan niya si Raffy Tulfo. Yan, Kabataan Party List, ilang beses niyang tinagyan. Ito yung classified. Legal na corruption. Ito. Yan. What can you say? 1 day ago, pero wala pang reply si Idol dyan. Yan. Tinag niya si Idol dito. 1. Wala nang pinipili si Akbayan. Ayan, 2. Sir Raffy Tulfo in action, bakit po ayaw magpakita ng mga senador at congressman po ng COA audit nila, na COA audit ng opisina nila? Diba? Lenny Robredo, party list, party list, Bayan Muna, Gabriela, Kabataan, Akbayan. Diba? Pati si Jam Magno. Ayan ulit.
Reso. Nagsumbong pa siya kay Raffy Tulfo eh. Pinapatulfo niya yung mga congressman. No? Wala siyang pinipili rito ah. Halos lahat inaano niya. Oh, pati si Sandro. Oh, si Akla. Nagsumbong na siya kay Aiden. Raffy Tulfo in action, may isusumbong ako sa inyo. Kahit isang senador sa at congressman po, walang COA audit report. Tama po ba yan? Tanong dito, si Sir Raffy Tulfo po ba may COA report? Good question. Alam mo, I will expect that, na meron siyang COA report. Bakit? Galit siya sa korupsyon. And dahil dito sa concurrent resolution na to, lumalabas, no? Dahil pinaclassified nga nila, okay? Pinaclassified nga nila yung audit ng mga inano ng mga senador natin. So, I'm expecting sa gaya ni Raffy Tulfo, nagalit sa korupsyon, meron siyang detailed report ng kanyang ano. And lagi niya nababanggit na itinutulong niya raw sa mga tao pera galing sa kanyang bulsa at hindi sa gobyerno. Well, then and good if that is the case. So, we want to see the COA report of not only of Raffy Tulfo but every senator. Of any senator. And congressman. Sana magsilbing halimbawa si Raffy Tulfo, no? Sa pag-i-initiate ng pag-release, no? Pagpapakita ng COA report niya ng 2022 at 2023. Diba? Kung kayo tatanungin ko, dapat ba nating makita ang COA report ng bawat senador at saka ng bawat congressman dyan sa House of Representatives? At bilang si Raffy Tulfo, no? Bibilib talaga ako sa kanya. Pag siya mismo kaya niyang palabasin ang lahat ng COA report ng Senate, kahit ng Senate lang. Pag napareport niya yan, saludo ako sa kanya. Anyway guys, again, maraming salamat sa inyong lahat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. Again, kung tatanungin ko kayo, makatarungan ba na hindi natin alam yung value ng ginagastos ng ating mga senador at kongresista? Milyon-milyon ang inaabot ginagastos taon-taon. Samantalang yung nagbibigay ng pondo ng pera na yan, kumakain na lang ng tuyo. Baka yung iba nga dyan napuputulan pa ng ilaw at tubig. Tandaan nyo guys, ang taxes natin hindi lang kinukuha sa income tax natin. Lahat ng taxes, lahat ng ginagawa natin may taxes. Magkarga ka ng gasolina, may taxes. Pamasahe mo, may tax through the gasoline. Bumili ka ng kahit anong item dyan sa labas, may IVAT. Nabubuhay po ang gobyerno sa taxes natin. May amilyar tayong binabayaran sa ating property taon-taon.